nakuha niya, yung first blood. Kasi pag sa mga ganang XP lane, factor doon is kung paano mo ikakat, tsaka dadala yung minion. Malaking factor yun kung paano mo maaangatan yung kalaban na yung kabilang kalane mo. So, pwedeng yun. And there's the Diggy Van para sa ating game number 2. Okay, wow. Echo, nasa blue side pa rin sila. Respect the egg. Pwedeng ito na nga lang ata yung i-adjust ng ng Echo. Okay. Ito na. So, better na first pick. So, magiging iba ngayon yung trajectory, by the way, ng side ng Echo. Kasi ito na yung mabilis na gusto nila mangyari. Kasi ang dito was, first game, pagdating sa mobility kasi hindi ganun ka-mobile ang Teresa, not at least sobrang ganda na naging laning mo or timing. So, good dito Matilda. Now, open pa rin sila, Valentina. Actually, open din. Ngayon, Teresa, pwede sila kumuha yan. Pero Akai agad ang kukuhanin. Edith ay open din. Pero Valentina Akai para dito sa blacklist. Taas ng win rate ng Valentina ni Yue at binigay pa rin ng Echo. Kumbaga, kung ako si Yue ngayon, mainit pa ako eh. Yung Valentina ko kanina, maligam-gam pa lang eh. Kailangan ko pa eh, parang ramdam ko pa eh. Ganun yung sasabihin ko kay coach eh. Ngayon, na-secure ng Echo yung kanilang Matilda. Pero nagbigay sila ng dalawang importante picks, Akai tsaka itong Valentina. Comfort even para sa blacklist. Nakaban yung back siya, sila mismo yung nagban nun. Tapos walang Joy and Fredrin. Ano yung card hero ngayon? Parang Mortis, kasi di ba yun yung kinumpute kanina ni... Uy, oo. Pero Iksha, na-open. Wow, na-open dito para sa ating game. Iksha for Echo. Bane Carl kaya? Pwede, ayan na. Si Mara. Si Mara. Si Mara. Ay, si Mara. Si Gatot Kacha. Si Gatot Kacha. Oo. Ay, eto yung laruan ng Echo. Yung mga instant kill. Oo. So, pwede magandang mangyari dito since yung Kadita kasi pwede siya mag-function as roam or depende kung paano magiging switching nila dyan. Yung Matilda, pwede siya mag-focus sa isang specific lane. Tapos, yung Kadita, maghanap lang ng pwede lang niyang ma-burst anytime. And ito yung Matilda Ixia. Matilda Ixia combo na nakita natin sa MPL Indonesia. Nakakatakot na gamitin. Nakita ko na yung mismong strike nitong lineup na to. Blacklist, kailangan nila ng... Wow! Hindi ito yung expect ko. Not at all. Oo, pero kasi minsan meron daw tinatawag na play off 1-1, yung tipong kapag do or die yung 1-1 mo, sobrang safe. In a way, kaya yung matchup sa Ixia kasi magdedepende sa Tiger pacing kung saan ka pipwesto eh. Madali mo ring mapipwestohan yung Ixia kapag nakawala ka dun sa cone. Yes. Gamit yung 1-1. Pero for me, it's a 50-50. 50-50 na laban. Ito, makikita din natin, hindi pa 50-50 pagdating doon sa support utility for our current draft. Again, because of the Matilda na rin na nakita natin para sa side ng Echo. So, ang kinagandahan dito naman for Blacklist International, pagdating doon sa may late game, kaya mataas is because of 1-1 na rin. Pero doon naman na-compromise yung early to mid nila. Pero for Echo, hindi pa ganun kataas yung early to mid kasi wala pa naman sila napipick na possible na pwede na maging burst actually. Hindi pa Pero kompleto. meron na silang Kadita pa nga pala tsaka Matilda. That's right. Alam natin na pang pick-offs, makikita, pwede natin i-expect yan. Yun, and sasabihin ko pa lang sana, yung Angela typically pinipare sa 1-1 kasi ito yung nag-enable doon sa may 1-1. 1-1, yeah. So, I think this is a good one mula sa Echo. Sobra. Yung 1-1 do, mag-make sense din kasi yung Kadita, madali niyang ma-i-exitan eh. Kasi usually, ang hinahabol ni Sanji, si likod eh, si Oheb man. So second skill ka lang, needles and powers ka lang, out. Tanggal yung mga petrify combo. Sa likelihood na kailangan ng pang-dive ng Blacklist para abutin itong si Ixia. What are the Edward heroes na pwede nating ilagay dun sa category na yun? Merong Topakits. Yuzhong, kasi sila mismo yung nagban ng Pakito. Ay, binan pala nila. So, what can we expect na pwedeng piliin dito for Agent Zero? Actually, open pa nga maganda sa kanila yung Teresa actually. Sa kanila maganda para meron na dito nga dediretso na. So, yung Teresa nga ang kukuhanin dito kasi gusto mo as much as possible may magbigay sa'yo ng better vision kung ikaw yung 1-1. So, parang nga same concept na gustong gawin kanina ng Echo with the Teresa and Akai both in their draft. So, ngayon naman, ang antayin natin is kung ano yung magiging hero for Sanford. Uranus, siguro? Edith. Edith. Kaya kailangan mo ng isa pang setup kapag ikaw yung Ixia tsaka yung Kadita eh. Kasi yung Matilda wala namang setup gaming. So at least yung Edith, knock up, instant burst with the Kadita ka.
still, kailangan ng Blacklist na pagpunta dun sa may backlines bukod dito sa kanilang Terizla. They do have a Kai na maganda yung team fight din. Does this mean na parang support na yung kukunin dito para kay Rene J? Kaso ano pa yung natitira? Parang pwede ka nga mag-Florine, yung mga ganong nga klaseng heroes na pwede ka din mag-Lolita. Lolita ata, maganda. Ayun. Oo. Lolita nga, sakto din kasi yung Oo. mga Wisp din na pwedeng pang face check nung Matilda. Matilda, oo. Actually, even sa Ixia. Oo, yun nga. Yung gusto ko sabihin, it's all about the Ixia. But now, nakita na natin na nabuo yung lineup ng dalawang teams. Any standout na pwede nating i-expect sa mismong laban na to? Actually, for this game, ang pinakaabangan mo is kung paano magkokontrahan yung nabanggitan natin Matilda Lolita. Kasi technically, parang ang pwede mong pang slow down doon sa Matilda is yung Lolita. Tsaka kung paano niya i-guard yung damage from the Ixia. Kasi di ba pag gumagamit ang echo ng Ixia, yung biglang panggulat, yung full barrage ni Benny from out of nowhere. Yes. So Blacklist International ngayon, since more on crowd, sila naman ngayon yung more on crowd control, expect natin na si Oheb naman ngayon yung iikutan nila. And isa pang napansin ko din doon is hindi about early game at late game yung bakbakan ng dalawang teams, but more like team fight para sa Blacklist, pick-offs naman or isolation para doon sa Echo. And that is something that we can expect in this game. Apart from that, ano pa ba yung dapat na quote-unquote abangan, word of the day abangan dito sa Game 2? Yung Lolita, gusto ko makita yung effect doon sa full barrage ng Ixia kasi no, rumi-return back na yung yung bulwarks eh. So, kailangan po makapwesto ni Rene J dito ng matindi. Oo. Para kahit paano maramdaman ni Benny yung sarili niyang damage sa output. Let's see. Para sa akin, risky lagi ang 1-1 pick eh. Lagi kang merong iisipin, kumbaga, bilang isang gold. Ano pa rin kasi siya, parang considered pa rin siya na 50-50 kasi diba kaya hindi din siya masyado napipick kahit open siya. Kasi it all depends. 1-1 alone is a great hero pero pagka ikaw yung pinaka-target for a specific team, mahirap medyo item dependent kasi si 1-1 pag mga ganong moments. So makikita natin ngayon na more on a fast place ang gagawin ulit ng Blacklist because of the wilderness na talent for them. Okay. May onting patalon dito. Palado ngayon. Si Rene J, no Guardian's Reflection yet. First Blood, ito yung laro ng Echo na kinuha nila, the Kadita Special. And they do have the Martis to back it up. Alam naman natin, yung Martis gusto na nagsusnowball din. Wala siya dun sa laban na yun. But we did see itong Sanji, itong si JP na masakit ang damage sa early game. Stage, I mean. If I'm not mistaken, meron din nga mga players dito for Echo na ginamit nila is a thrill. So, parang 16 for the adaptive attack. So, kung kanina medyo kinulang sila pagdating sa damage, ngayon naman more on damage ang focus ng Echo. Turtle control rate mukhang lamang heavily in favor of our TZ. Yung 63% ay parang napakataas kumpara sa ibang mga teams. At alam naman natin, itong Echo kasi magaling sila mag-snowball. That's why yung stats ay naturally papabor sa kanila. Ito yung mga kaya rin naman na nangyayari yan kasi basic stun mo, retrico. Yung mga call yan na nakikita natin madalas sa side ng mga Orcas. Blacklist International, they're ready, getting ready for this Turtle Pit attempt. Okay, petrify, flicker out para kay Edward. Gandang prevention mula kay Edward doon pero may counter go pa ng suplex. Eto na ang tunay na laban, nagkaikutan. Sensui ngayon, Sanford na ma-out na din. Si Carl ngayon na makakuha so pwede mo na dagdagan yung 63% na siguro mga 1%, mga 64 na siguro yan, or 65. Grabe ka na mag-calculate, boss. Siyempre kanina, kita mo naman. Pero na-calculate din by the way ni Sanford yung kanyang primal wrath kasi halos nawala na talaga siyang buhay pero nagstay pa rin siya. Oy, pero itutuloy pa rin nila to. Pulado si Sensui as JP using the guiding wind para makahabol pa si Carl doon sa pagkuha ng pick-off na yon. So pick-off game, Echo. 1K gold lead. Alam naman natin yung mga mini moves ng Echo na unti-unti ay nagbigay sa kanila ng advantage. As we saw dun sa may bottom lane, nagulat ako na nandun si Carl TZ, tinulungan si Benny at yung maliit na dalaw na yun, Chantel, parang napansin natin ang laki agad na effect kasi si Benny lamang na kay Oheb. Oo, nakakapag-double lane. Alam kasi nila na mahirap mag-double lane actually yung 1-1 si Oheb. So sabi nila para if ever mahirapan na, ito nakikita na natin sinasalo ni Rene J. Yung sinishield niya yung mga wisp ni Daddy JP. Yes. Maganda ang simula agad para sa Echo. At alam natin, pang pick off yung kanilang composition. So far with 2 kills, how likely is it na tutuloy nila yung pagpitas-pitas? Pwedeng ituloy-tuloy nila yan eh. Ayun na, okay. So, umaamba si Carlito. Nag-Lumino Blast na ba? Umikot ngayon si JP. Sensui nandun.
Nakapag-dash in, Star Helix coming in, pero may Mortal Coil ginawa si Carl. Carl, mag-out na lang siya. Sura sa aura pang setup. Wala pa rin gagawin, pero pinul pa Raj. Alright, pang farm lang din. Sabi ni Benny Cutie, let's poke and let's farm. At grabe ang suporta ni JP Oo, kay Benny. At makakuha pa sina Sanji ng pick-off sa top lane. Oo, Sansan doon sa may top lane. Pero ito makikita natin, di ba, kanina nakita na nagamit na yung Bulwark Shield. So, si Benny Cutie, yung opportunity niya na gumamit ng kanyang full barrage. So, parang yun yung timing. And even yung Luminous Blast, hindi natin makikita na pang setup talaga. Kasi si Renegade kailangan mag-front. Okay. So, kailangan mauna si Sensui tsaka si Edward. Sanford magdadabog. Pero binabanatan siya ni Sensui. Sensui, pop lang ng mga dashing. Sabay Mortal Coiling para makapag-out si na Carl. Okay, penalty zone on the 2. Yung Minong Blast, may pagdagdag combo. Napakabilis na. As Yue will take the secure kill. Double kill pa para kay Yue. May setup na ginagawa Blacklist International at makakapitas pa. Triple kill mula kay Yue. At gusto pa atang umisa. Sumisid na. Maniac! Pero may shutdown na gagawin ng tower. But Yue, nag-iinit na. Si Kuya Yue mo. Ito na yung mga sinasabi ni Wolf kanina na parang golden hour ngayon ni Kuya Yue. Oo. But yeah, for Yue kasi already at level 6. So yung mga damage na dito compared kay Sanji and even JP, pag pupuntahan natin yung passive kasi level 5 pa lang. So imagine yung magiging add. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, naging instant na lang din talaga. So yeah, for Blacklist International dito, kailangan nilang i-continue kasi ang nag-snowball ngayon is actually not Oheb. Ang nag-snowball ngayon is Yue. Tapos naka-maniac pa siya. Alam natin yung Blacklist, mas lamang sila dun sa mga team fights at nakita natin yung effect nun. Oo. Gusto ko lang din i-take note, etong si Yue, typically Valentina ay flicker Oo. pero siya purify ngayon. Pero Ayun nga pala. Wow. hindi Wow. pumapayag si Sanji. Hindi papatayin. Hindi papadaig si Sanji. Off-camp kill. Ladies and gentlemen, ay nakita natin. Ang hirap gawin nun. Alam ni Sanji na cooldown ng Purify. Oh, Kaya rin siguro ginaw niya si Yue. Yun naman yung kinagandahan ngayon kasi for Sanji and for Echo, since more on single target sila, mas mataas yung chance for them na medyo stretch pa dito yung aggressiveness ng Blacklist International kasi pwede na habulin pa isa-isang kill. Okay. Yung kagandahan ngayon sa napapansin natin sa mga Matilda. In fact, ito yung napansin ko sa MPL Indonesia the way na kunwari sila Kiboy, sila Baloyski, pinangpopoke nila Oo. yung ultimate which is the circling eagle. Eagle, oh. Mabilisan din kasi yung cooldown. Kaya Exactly. pwede mo i-spam. Tapos pwede mo kasi i-fake eh. Oo. Pwede pang psycho. Yung, ay, Psycho. akala ko magsaset kaya mapapa-atras ka so madedelay mo yung rotation na gustong gawin. Oo. Pero parang sa Echo kakaiba eh. Parang dalawang poke lang. Tapos game na. Sanji. Okay. Oh! Breath of the Ayun na nga. Ocean combo! Mula kay Sanji. At doon na nga nakapitas ang Echo. Just like that. Binigay lang kay Sanji yung mga damage hero. Maging siya, golden hour na din. Mukhang ganun. Ang nararamdaman natin. Ang nakakatuwa itong combo na pinakita ni Sanji. Nag-ulti muna siya bago siya nag-petrify Para sure. combo. Oh, nag-rap waves. Kakaiba yun ha, freestyle. Oo. Oh, ay, ito yung sinasabi natin na if ever man na gusto nilang mas-stretch somehow kasi di ba naging aggressive yung Blacklist International, kaya ni Sanji mag-instant kill. Tapos ang nasakto pang instant kill niya, si Oheb, ayun nga yung parang naging insurance plan kasi 1-1 pa yung gamit niya na hero. And we did notice, sinabi mo to mismo, Manjin, madaming kailangan checkan kapag 1-1 at madaming risk involved. Yes. Hindi na siya yung parang OP hero katulad dati ng mga Season 10, Season 11. This time, kayang-kaya siyang ipuwersa. Oo. And if I'm not mistaken, hindi pa nagpatalon eh. Akala ko, usually kapag magkukall ka ng isang kandita, magbe-Breath of the Ocean Oo. muna, patalon gaming, tas rap waves para makuha mo yung combo. If I'm not mistaken, yung ginawa ni Sanji, rekta rap waves. Exactly. Oo. Ganoon siya ka-confident na he can burst the 1-1. So, with this, ngayon, nasa territory tayo ng kung paano maglaro ang Echo. Yung ganitong pick-off game, and then eventually snowballing into the late game. Oo nga pala kasi may second skill pa yung 1-1 para sure. Oo. Oo, parang Kaya siguro, May no? needles Oo. and flowers Oh, pa. may needles and flowers pa siya. So, parang mas madiin yung damage. Rough waves na lang muna. Tapos yung pinakadulo, pag na... Oo nga, no. Parang ako Alam hindi ko niya. maiisip yun. Oo, Kasi hindi na ako marunong masyado magka-detail. Kasi Oo hindi nga tayo eh. si Sanji eh. Oo Oo, nga tsaka eh. hindi Oo, kasi di tayo tayo- si Sanji. Heading back, Dalawa eh, no? Oo. heading back into the game, may significant na kalamangan ang Echo sa ngayon pero 7 minutes pa lang naman.
Pwedeng nakawin ni Yue though, yung rough waves at isabay niya sa kanyang That's combo. Aha. Pero kailangan magandang penalty zone mula kay Edward. Ito na yung sinasabi natin, mabalik tayo kay Sanji. Kanina kasi diba napansin natin Necklace of Durance yung first niya na item. Ngayon hindi na siya nagpapadictate sa lineup ng Blacklist kasi Okay. first damage talaga. May tulak na gagawin ngayon si na Carl. Carl ngayon na makakuha. Asurasaur at sabay. Retribution. Maiwan ngayon si Edward. Edward sumastriking out. Pero Carl naman with a decimate at mukhang gusto nang kumil ni Carl. Hindi, sabi niya orange na lang muna ako, bes. Very good isolations nakita natin mula sa Echo. Kanina, naging problema nila si Yue. This time, hindi tinantanan ni JP. How important was that, Chantel? Actually, si Yui kasi dito parang hindi din siya napansin ng game number 1 na nasa likod lang siya. So yung damage dito naramdaman kasi nakapag 4 na kills nga sunod-sunod din na si Yue. So for Echo, tanggalin natin si Yue, walang damage, wala din fan damage si Oheb, wala magsasecure ng kill. We can see na nakakuha din ng back control ang Echo for a while. Dinepensa nila yung bottom lane gamit itong si Sanford while nandun si Benny Cutie na tahimik lang 1-0-1. Iksha in this game. Tingin nyo ba magalakas kasi ako personally nalalakas ako sa Iksha sa late game, but in this setup tingin nyo ba maganda na ipa-late game to ng Echo? In terms of a late game, mahirap. Pero kasi si 1-1, maganda siya pang late game, pero depende kung sino unang niya mauultihan. Feeling ko palag yung 1-1 dyan late Palag game. yung 1-1. So ngayon, nasa sitwasyon ngayon, 3.6k gold lead para sa kanila. Huwag na nila paabutin ng late game kasi mas sasakit na rin later at saka mas kukunat na rin si Edward. So yung damage masusustain na. Kaso ang daming option kasi din ng Echo pang kahit hindi lang sila sa Iksha mag-i-invest ng damage output. Meron silang Kadita, meron kahit yung Martis, which is I can say na snowball ngayon yan eh. So you need to respect. If you are Oheb, ang dami mong iisipin. Kasi pwede kang iunahin ng Kadita, tapos meron pang Martis na pwede sumugod sa'yo eh. So kailangan mo rin isipin yung defensive item mo eh. Kung pepwesto ka at kung saan ka babanat. Speaking of defensive items, malayo pa itong si Oheb dun sa kanya mga defensive items. Going for the Trinity build muna siya. Habang si Benny Cutie, komportable sa kanyang mga items ngayon. 3 na agad yung item niya. So malaking factor na agad yun yung Windtalker. Kasi diba yung Windtalker most of the time ay gusto mo ay more on movement speed. So mas mabibilis nga siya dito na makapag-posisyon as compared to Oheb. Na medyo matagal pa talagang aantayin na maging activated si Oheb talaga for this game. Okay. Babanatan ngayon ni JP si Renny J. Renny J, mag-dash in pero poke lang si JP. Makakapag-out na ulit. Pasok na yun si Yue. Meron siyang ultimate ni Martis. Ngayon, sino makakuha? Penalty zone mula kay Edward. At Sanji will burst down Oheb from behind. Sabay pool barrage. Magmumula doon sa bandang likod kay Bagyo. At mukhang tinutuloy-tuloy na to ng Echo. Sabi ni Sensui, instincts ko na lang. I-save na lang natin yung Lord as Sensui will run away. But the Echo will try to push out the towers sa bandang gitna. Para hindi masulit ang Lord na to, Ken Blacklist International. Make something out of this Lord. Diretso pa nila to? Parang pwede yata nga diretsuhin. Okay, and the balls pa to. Alright. Bokid siya. Ano lang muna, abangan. Galing mo, Sa abangan. susunod na mga kabanata, abangan. Ang Abangan. word of the day ay abangan. Abangan. Pag tinanong mo si MTV, anong kailangan mangyari? Abangan. By the way, Blacklist International nakuha nila yung Lord. Pero for Echo, nakikita na natin ngayon na parang nakapanata ngayon si Kuya Sanji na okay, hahanapin ko lang si Oheb. At dahil nalaman ngayon ng Blacklist na mayroon laging tumatarget kay Oheb, medyo masisira ngayon yung positioning nila sa teamfight. Kasi Sobra. meron laging didikit, probably that would be Renegade dahil meron siyang Kaltok. Oo. So, ito na ba yung unbox na hinahanap natin, Manjin? Kailangan ito ata, parang guhit ata ni Sanji. Oo. Siya yung parang cutter dito Box eh. cutter, oo. Oo, box cutter eh. Okay, Guardians reflection coming in from Renny J. Pero sa likod, hindi naman pala si Oheb at target. Si Yue naman ngayon. Ang daming handang tubig ni Sanji. Nauuhaw ang Blacklist International. Pinapalamon, pinapainom ni Oheb ng mga Santa Makmak na rap waves. Pang ilan na ba yan, Sanji? 6-1 and 6 sa kanyang record. And we said kanina na nararamdaman na natin na sobrang on point na ni Yue. Golden hour, kumbaga. Oo. But Sanji, right after, nung na-outplay siya doon, hindi na siya pumayag. Siya na ngayon gumagawa ng mga magandang moves. Oo, my turn na naman. My turn. Tapos naka-Divine Glaive siya, ang next niya na na-i-build kasi meron na siya ngayong dalawang Magic Wand, Holy Crystal na. So burst na burst kung burst. Triple burst. Triple burst. Burst 3. Bawal ba yun? O sige na nga. Yun na nga. Thank you.
But Sanji is on a roll. Ladies and gentlemen, kung golden hour si Yue, extended yung golden hour ni Sanji. Aray! Oh, ito makikita na natin na very cutie by the way. Lahat ng mga full barrage niya or if ever na meron full barrage, ginagamit na niya, hindi na siya yung mga biglaang panggulat play Oo. na manggagaling sa likod. Parang yun na nga yung pinakapangpasok nila. Ang masasabi ko, this is still far from over though. Pero na nakikita natin, hindi tayo nagkakaroon ng team fight na 5-on-5 head-on collusion. Ang nangyayari kasi, nakakapitas si Sanji. Let him cook. Let him cook. Let Sanji cook. Live action Sanji nga pala tayo dito sa may playoffs. Oo. Live action Sanji. Oh, tas after na ano lang muna siya, mag-shower siya saglit. Oo. Sisisid lang muna saglit Sisisid kasi muna. kanina pa siya ayan na, meron ng Holy Crystal. So kahit sino ngayon actually, ay pwede na bigyan. Even na dito si Sui pwede niya i-burst para ma-force na walang heavy spin Yes. pag meron na Lord Objective. Can expect na magkaroon ng malupit na bakbakan muli ang Blacklist. Going up against Echo, but knowing na yung Echo ang kanilang lineup ay based dun sa may isolation or dun sa may pickoffs, mas gusto nila pumitas muna, katulad Okay. nito. Ayun na yung suplex na gagawin. Okay, Star Helix coming in. Sabay lumipad na rin yung Matilda. Ikot na lang si Shinsui para mabuhay pa dito. Sanford, maghahanap ng pwesto. Pero Sanji na naman, okay. Walang makukuha pero yung full barrage wala doon sa batang gilid. Yung damage output na kailangan ng Echo. Wala naman si Ronnie J. Wala na rin si Edward. Sabay maghabol pa si Carlito. Ashura Saura coming in. Babanatan ngayon si Yue. Hindi na yata kailangan Nagre-retrihan na para lang para lang magkahabulan. Uy, di na yata kailangan ng Lord! At mukhang Ay, hindi, wala palang HP. sapat na ba yung wagon na to? Susugod na ang Echo. Pulado na si Shinsui. Echo, ladies and gentlemen, Yue, ay nasa teritoryo na tayo ng mga orka at pinainom tayo ng napakaraming tubig ni Sanji sa laban na to. this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. 1-1 ang score. Sumisisid mga kaibigan, sumisisid ang mga orka. At ramdam na ramdam natin, ito yung comfort nila. Yung sinasabi natin palagi na Echo Express, naramdaman natin in this game. Ang tindi ni Sanji, wala na akong masabi sa laban na yun. Sanji, well played. Oo, grabe actually, nag-start din niya, nakita natin yung Sansan Duo sa may top lane, nakasecure sila ng kill. Di ba, habang zinozone out si Oheb,